Well, ang utos ng ating Pangulo ay makipag-usap sa pamahalaan ng ng Japan, lalo na sa Ministry of Agriculture nila at palawakin ng ugnayan, palawakin ng exchange of information tungkol sa teknolohiya, no? Sa mga diskarte sa logistics at makita talaga kung ano mga pwedeng gawin. Kagatulad kanina, we met with the Minister of Agriculture of Japan and ni-request natin na mabigyan ng access yung ating pomelo. And hopefully before the end of this year, makapagbenta na tayo ng pomelo sa Japan. No? Among others, napag-usapan din yung paglakok natin sa Green Expo next year, no? For our horticulture industry naman dito sa March next year, no? So para ma-promote din ang ating mga bulaklak, ang mga halaman for export to Japan and the world, no? Dahil hindi lang pinag-uusapan dito ay prutas or mga pagkain, no? Pati yung there's a very big export market for horticulture products in the world. Yung sa banana rin, of course, this year, 2 beses na ako na sa Japan. Pinutulak natin na mapababa ang taripa natin ng bananas to Japan, no? Para makapag-compete tayo ng maayos. This is our biggest market for bananas in the world. So, kailangan natin protektahan yan. No? Pag-usapan din namin yung bigas, food security. At kahapon naman may Japanese companies kami nakausap about early detection of diseases, no, for our sugar industry, for our coconut industry, mango industry, banana industry of course, no. Mukhang maganda yung teknolohiya nila. Nag-start na sila actually nung March last year sa Pilipinas, sa Davao region ng trials, no? And it looks promising and we have agreed to pursue this also for other major crops ng ating bansa, no? Well, today nag-sign din tayo ng Memorandum of Cooperation, no, sa Japan's Ministry of Agriculture and Fisheries. At napa-include na natin din yung imbis na usapan lang ay mga halaman, panglupa at mga livestock, ay sinama na rin yung fisheries. So fisheries cooperation is also very important to an archipelagic nation like Japan. No? Marami din tayo matututunan at of course this is also a tuna market for us historically. No? So marami din kahapon nakausap ng mga Japanese investors na nandun na sila sa Pilipinas at gusto na mag-expand. Marami din interesado na magtayo din ng negosyo sa ating mga PESA zones, not only for industry but also for agriculture. Yung iba nga dyan, ang request nila is kalye, no, like farm to market. Dahil para yung mga export products ng agrikultura hindi mabugbog kung malubak at kung para mas bumaba din ang logistics cost nila. No, maganda rin na sa mga roundtable discussion sa mga iba't ibang mga sekretaryo, iba't ibang departamento yung nagsasama-sama sa pagpulong sa mga ating mga investors at para mas mapadali ang proseso at mas maintindihan ng anong dapat gawin ng ating pamahalaan para maakit sila talaga at maglagay ng pera sa ating bansa. Well, Japan has been one of the best trading partners for our country, no? And like in any business, kailangan mong puntahan yung mga partners from time to time at magka face-to-face meeting dun sa mga ganyang mga meeting, normally mas maraming ideas at mas maraming commitments kang makukuha at mararamdaman mo rin yung mga nasa isip nila through their body language nga, kung ano yung best way para nga ma-improve pa ang ating relations. Japan is one of our biggest customers, no? And our biggest suppliers also of other products. And kailangan natin ma-maintain ito at palakasin pa. So trips like these are very important and not only, of course, not only for Japan, Philippines, and maybe other countries. Well, before the president arrived, actually, una kaming pumunta rito ng isang araw, no? Tinignan namin yung kanilang, ang tawag nila is Rice Country Elevator System. Ito yung kanilang mga receiving stations na may dryer
and silos, no? At pansin namin yung mga ganitong facility nila may tinatawag na dehusker, na tinatanggal na nila yung husk ng palay. I don't know really how you call it in sa Pilipinas. Ano mo tawag sa husk? Yung parang pagtanggal na ng ipa para pag tinatago nila ngayon yung palay na wala na yung ipa, mas maliit yung volume na kailangan ng space for the same amount of palay, no? So it's efficiency plus yung drying system nila sobrang modern, sobrang efficient. Yung buong 3,000 ton na silo nila, 5 tao lang nagpapatakbo with dryers and dehusker. So I think that is a model that is very suitable for our country, and that is an idea to modernize the National Food Authority. Then meron din kami nakita na cold storage for rice, no? Nakakapagtago sila ng bigas dito for 5 years. Oo, yan pala ang kanilang national buffer stocking is 5 years. Tayo 30 days lang. So it's an eye opener for us. And definitely we can learn a lot from how they do things, no? And of course absorb what's practical sa atin. Naka-racking system siya, naka 1-ton bags, tapos up to taas, parang 20-story building eh. So ang basically the trip is not only puro usap-usap lang with investors, with the government, and with the trip is also a lot of traveling, no, outside the meeting places, and pupunta kami sa field. Hindi araw-araw na nakashoot kami. So talagang trabaho.